ibang senador na kakatayin. Di po ba? Kaya dito mga ka-reaction, liliwanagin po natin. Kasi nga, may bali-balita na ihahain yata sa, sa tawag doon, sa NBI na naman. Oo, di ba? Kaya dito mga ka-reaction, pag-usapan natin. Pero may tatawagan tayo ng isang napakalupit na lawyer. Yan po ay walang iba kundi si Attorney Sal Panelo. Ito, pakinggan po natin ha. So, parang kinuha na lang nila yung opportunity yun to pin down more Bibi Sara. Nagkaroon sila ng pagkakataon. Hindi lalo. Now, moving on to another topic, you said regarding dun sa naging pahayag nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dun na proclamation rally ng PDP laban. Tumawa ka ba? Nung ikay nandun, napakinggan mo yung sinabi. Nagkatawa yung mga tao, I was there. At ikaw, tumawa ka. Oo. Ba't kayo tumawa? For me, it was a joke. Oh, okay. Why? They took it serious kasi. Oh, gaya. Kasi tinanong ko mga reporters, nagbigay na ako ng payag. Kasi Teresa, I've been covering sa hindi pa tumatakbo pa na siyang presidente. Ganun na talaga. Estilo niya. And me, na taga Davao, knowing PRRD, ganun talaga ugali niya. So, kailangan, naiintindihan mo, kailan siya nag-joke at kailan siya seryoso at Teresa. For how many times siya kino-cover, alam mo kailan siya nag-joke at kailan siya serious sa mga statement niya. Ito namang mga congressman, nakakita naman sila ng oportunidad na mag-publicize for themselves. Kaya kita mo naman, ang banat nila, ay demanda rin natin yan. Pareho yan ng anak. Like father, like daughter yan. Sapagkat kaya niya na gamit ang krimen ng tao, yung mga joke-jokes na yan. So, tinanong ko ng mga reporters, I had to, wala na akong mag-issue statement eh. Makakasar na naman sila sa sagot. Parang pa rin tagapagsalita, Teresa. Je úžasné sledovat, kolika různými způsoby pracují peníze v XTB. XTB totiž nabízí celou řadu investičních možností. Sabi ko, the remarks made by this congressman are nonsense, kabalbalan, walang kabulan. Alam niyo po kung bakit. Kasi, yung sinabi ni Presidente na kami na, tayo lang natin 15. Kumbaga natin. You know, obviously, as you said, as everybody views it, is a joke. Yeah. A joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. Not a stupid. Narinig mo yun, a joke? A joke is a joke is a joke is a joke. Diba? Ulitin natin ha. Maliwanag yun ha sa mura. A joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. Not a stupid. Pinagpipilitan niya ako. Alam mo, kung ako nasa kalaban, hindi ako magagalit. Matatawa ako and at the same time, gagamitin ko. Kaya lang, ito pong si Bongbong Marcos, napaka-negative po ng kanyang mga pahayag. Talagang nagtataka po yung mga tao. Dati, hindi siya masyadong negative. Hindi siya nagdidil sa mga negative campaign. Pero ngayon, pinaka-negative po si Bongbong Marcos. Mantakin mo yan, pati yung China, binabanatan niya, hindi naman kandidato yung China. Ang Pangulong Duterte, binabanatan mo, Bongbong Marcos, hindi naman kandidato ang Pangulong Duterte. Diba? Ayan ang kandidato, yung Siyam, yung Magnificent Nine. Diba mga ka-reaction? Kaya dito mga ka-reaction, talagang halatang-halata po mga ka-reaction. Halatang-halata na talagang itong kampanya po ni Bongbong Marcos, kaya po napaka-negative. Kasi nga po, wala naman po siyang may pagmamalaking achievements niya sa nakaraang 3 taon. Wala po siyang may pagmamalaki mga ka-reaction. Diba? Kaya naman dito, magkikita natin dito,
na talagang pinagtatawanan lang si Bongbong Marcos ng taong bayan. Taong bayan. Namo. Against them. Ano sabihin ko? Kita niyo naman. It only shows na kinikilala nila ang pagkamalakas ng lineup natin. Pero mo, i-eliminate pa tayo. Kasi hindi sila mananalo. Kung ako yun. Yan ang lawan. Kaya sabi ko, sa statement ko, they should welcome that. Because wittingly or unwittingly, on the part of PRRD, that can be viewed as an acknowledgement that the candidates of the administration party is strong and hard to beat. Yun ang magiging implikasyon nun. Kaya dapat natuto. Dapat palakpa kayo. Ay, hindi ganun ang thinking nila. Hindi, Unfortunately. Ang problema pag wala I guess ka. they're not convinced na strong sila. They're not yet convinced at Rizal. Hindi, ako naman, bakit ba malakas? Kasi ang tingin ko, tanggapin mo naman hindi, talagang strong eh. Bakit naman hindi magiging strong? Number one, yung mga tumatakbo sa kanila, incumbent senators or returning senators. Or dating mayor o incumbent mayor, ano pa, congressman, eh malalakas talaga, kilala. May name Household recall. name na eh. Ha? Household name yung iba sa kanila. Oo, name recall na, may face recall pa, ano pa. Lahat ng elemento ko ng pagpapanalo nasa kanila. Number 2, Věděli jste, že na Praze 9 najdete novostavbu meron silang organisasyon. And they have the resource. Kasi dati na nga silang nandun eh. So, intact yun. Eh, ang buong Pilipinas yung tatakbuhan mo. Ano pa? Ang pinakamalaga, pera. Meron na ako silang pera. Kasi yung mga dating naging senador, ako, malaki na naipon ng mga yan. At itong mga incumbent din, may mga pera na yan. Kaya talagang malakas. Eh, kung kumpara mo naman dito sa tumatakbo, eh, wala namang mga pera. Ha? Eh, siguro, 3 lang siguro meron dyan. Inisa-isa mo na ano meron sila. Oo. But I don't understand why they are so insecure. Hindi, ako sa tingin ko, hindi insecurity yan eh. Nakakita na naman sila ng oportunidad na sila. Kasi nga, the ultimate goal is to destroy the Dutertes eh. So every opportunity they have, they will grab at it. Para sila mga bata, meron silang popsicle na ako eh. Sarap naman ako. Bapanatan naman natin sila. Oh. Kaya kayo naman mga nasa oposisyon, huwag nyo nang papatulan. Eh, pinapatulan yung mga suka-suka eh. Malaya. Kailangan. Punta kayo sa level ni Pastor Kibuloy. Lagi kampanya. Huwag nyo intindihin yun. Kasi Pastor very focused sa kanyang Dapat ang platform. estilo. Kaya talaga. Ate Rizal, Yun po ang sinasabi natin. Kasi dito, yung ginagawa po ng opposition muna tayo sa mga magnificent na tayo. Para sa akin, hindi ako agree kay Atty. Sal na hindi natin papatulan yung suka. Papatulan natin suka eh. Kasi ano yun eh, pangmamatay yun eh. So, ipapamukha natin sa kanila na yung sukang ibinato nila sa atin ay gagamitin natin sa kanila para hubaran sila kung tunay na ginto ba sila o hindi. Hindi po ba mga ka-reaction? Tsaka dito makikita po natin tama yung sinabi ni Atty. Sal na merong organisasyon, sina Bongbong Marcos, meron po silang yung kanilang mga kandidatong malalakas. Kasi household name. Unang-una kilala sila sa mga bahay-bahay. Pangalawa, yung pinaka-importante, may pera sila. Eh tayo, anong meron tayo? Meron tayo yung mga tao sa Pilipinas ay sinusuportahan tayo. Yun. Eh sila, anong meron sila? Presidenteng walang napatunayan. Presidenteng pinipilit itaas ang kanyang sarili. Presidenteng hindi na pinapansin ng taong bayan. Naglalakad siya parang normal na tao lang. Walang nagpapapicture. Wala.
Sa isang petisyon na ngayon na inihain sa Korte Suprema para pilitin ang senador na mag-convene bilang impeachment court at aksyonan ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Una lang sinabi ng Senado na sa pagbabalik pa ng sesyon sa buwan ng Hunyo, maaksyonan ng article of impeachment. Attorney Sal, pwede bang yung kanilang paglapit sa Korte Suprema to compel o para utusan sa Supreme Court para pagsabihan ng Senado na mag-convene kayo para naman dun sa ibang mga senador, parang it's unfair na mag-convene kami, iba sa amin tumatakbo. Ano yung you're taking us our right para tumakbo ngayon, para makapagpunta sa ikot sa buong bansa ngayon, sila din ay tumatakbo. Ang unang tanong doon, may kapangyarihan bang Korte Supremo makialam? Meron ba? Sa ilalim mo ng saligang batas, sinasabi doon, ng Korte Suprema pwedeng makialam pag merong sobrang abuso. There is a grave abuse of discretion. Mga abuso ng kapangyarihan na ibinigay sa kanila. Pwede sila makialam doon. Kasi yung grave abuse of discretion amounts to lack of jurisdiction or in excess of jurisdiction, amounting to wala ka talagang jurisdiction. Pwede sila makialam doon. Ang sunod na tanong, the Supreme Court having the power to intervene, meron ba basis? Ay sa tingin ko wala. Oo, di ba? Kasi separation of power po yan. Executive, legislative, judiciary, tayong mga social media. Di ba? Kasi mga mainstream media, sad to say, hindi na po sila pinaniniwalaan. Hindi na sila pinaniniwalaan habang hindi namin nire-react ang kanilang mga balita. Ngayon, pag nire-react na namin ang balita nila, tinansya na namin, tama ba yan, mali ba yan, doon pa lang sila paniniwalaan. Ganun po. Tingnan nyo to. Meron ba? Kasi napapanood ko sa mga mainstream media talagang pinopromote nila. Nagsampa ng petisyon yung sa Korte Suprema para mag-convene ito Senado as if naman lahat ng Pilipino sa Pilipinas lahat ng Pilipino sa Pilipinas hindi nila naiintindihan. Yung sasabihin mo, ano ba yun, magpapile ka ng mandamos ba yun? Basta magpapile ka ng request na mag-convene yung Senate. Sasabihin ng Supreme Court, wala kaming karapatan dyan. Wala namang abuse, diba, of power. Wala namang pang-abusong nagaganap sa Senado. Hindi kami pwede makikialam dyan. Makikialam lang kami dyan kapag merong ganon. Pero yung ayaw nila mag-convene, wala namang nilalabag sa batas yan. Alam mo, Pakinggan po natin. Kasi pinipilit mo, gano'n lang kayo, mag-trial. Paano magta-trial? Hindi nga nag-convene Kasi nung dumating, nag-adjourn na sila. So meron silang dahilan. Although, sa akin pananaw, ginamit lang nila yun. Takot sila talaga sa magiging reaksyon ng tao pag tinuloy-tuloy nila impeachment. Yan talaga naman ang totoo. Ngayon, anong epekto ng hindi nila pag-convene? Sabi nung head nila, sa June na lang or July. Yung problema mo, yung members of the House of Representatives, hindi continuing body gaya ng Senado. Meaning, pag sila ay tumakbo na, file ng COC at nag-adjourn na, tapos na kaya hindi nag-file. Basta nag-adjourn na, tapos na yung Kongreso. Ibig sabihin, wala na yun. Samantalang yung senador, meron pang 12 So, continuing body sila. Ang magiging problema nila, pag kinonvene nila yan, question na sila, Papa, wala na yung Kongreso. Sino? Kaya dapat mag-refile kayo yung bagong House of Representatives. But can they in the same year? Hindi. They can, pag di na-refile nyo yun, magte-technical naman sila. Next year na natin pag-usapan yan. Kasi Kasi you cannot file, diba? hindi nyo ginawa. Kaya sa tingin ko,
hindi talaga natutuloy yung impeachment. Yun ang resulta ng 1.8 million na pagpunta sa Luneta, yung iba pang mga 1 million, yung 4 na lugar. Yun talaga eh. Talagang takot sila. Talagang nayanig ang gobyerno. Tanggapin na natin ako. Huwag niyo sabihin na sabi na iba, hindi pinansin ang rally ng iglesia. Hindi, ano ba? Yun nga ang resulta eh. That's the result. Takot sila. Ako, ganun din po ang pananaw ko. Alam po kasi nila yung mga lawyer yan eh. Lawyer si Tamba, lawyer si ano. Alam po nila yan. So ang mangyayari ngayon, nakalutang, nakahang yung impeachment. Basta importante sa kanila, na-impeach nila si VP Sara Duterte. Di ba? At least, may nangyari impeachment. At least na-impeach nila si VP Sara. Hindi nga lang executory. Hindi pa siya, tinatawag na talagang impeach na siya. Sa House lang na-impeach. Pero yung talagang impeach siya, ay hindi po siya impeach talaga. Okay? Ang sinasabi natin dito, yung na-impeach na natanggal na siya. Pero dito, alam po nila, kasi hindi nga continuing body yung Congress, yung tinalaga nilang mga prosecutor dyan, matatalo lahat yan. Sino yung papasok nilang prosecutor? Yung bagong dating na kongresista. Di ba? Matatanggapin ko yan. Kararating ko lang, problema na kaagad dyan. Kararating ko lang, magkikipag-away na ako. Wala pang datong, magkikipag-away na ako. Tapos yung mga prosecutor, natalo sila, pero may datong na. Ngayon ako, pagdating ko dito sa Kongreso, sasabihin mo sa akin, "Oy, prosecutor ka, impeach natin si Sara Duterte." Ayoko. Ba't ako inaano mo dyan? Wala naman akong alam dyan sa kaso na yan, di ba? Ba't ako papayag dyan? Di ba? So, nasa yung datong, wala na nakuha na ng mga 19 Congress eh. Di ba? O kararating mo lang, problema na kagad. Kararating mo, magkikipag-away ka sa vice-presidente. Vice-presidente na super popular. Sino ang papayag niyan? Walang papayag niyan. May diferensya po sa pag-iisip ang papayag dyan. Diba? O ito, tuloy natin. Yung pag-usapan natin ng mga rally, ngayon, kaliwat kanin yung mga campaign rally. Administration, PDP, and other state nga attorneys, no? At palagi pinagmamalaki naman dito sa, when we talk about the administration state, pinagmamalaki niya kanyang mga pambato. Ito dahil walang bahay ng dugo, walang pinatay ang kanilang kandidato, may karahasan, walang anomalya, wala rin sip-sip sa China, walang kinalaman sa Pogo. Anong masasabi mo dun sa mga pahayag na yan ng Pangulo? Ang tanong niya, iksamin niya yung gaya na sinabi na natin nung Biyernes, iksamin niya kung sino ba yung mga kandidato niya rin. Maaaring walang karanasan doon sinasabi niya. Baka sa ibang punto ng karanasan, matindi. Like karanasan sa katiwalian. Meron ba sila nun? Kasi wala siyang binabanggit doon eh. Meron siyang binanggit na wala silang karanasan sa pagnanakaw. Wala sigurong karanasan sa pagnanakaw na hindi alam ng tao. Pero meron silang karanasan sa pagnanakaw na alam. Di ba kinasuhan yung isa sa kanila? Oo, kinasuhan. Ayan na, kaya lang, absyerto. Tapos, yun naman kanyang kapatid. Di ba? Napakabalat kayo. Ginagamit ang grupo ng Marcos, ginagamit ang grupo ng Duterte na nagpapanggap na alay si Duterte, pero anong tawag doon? Merong word doon eh. Yung nagmamadali, nagkakandara pa. Nagkakandara pa na itaas ang kamay niya. Tapos nakita ba sa video, nung nadaan ng presidente, hindi lang niya yung kamay at pilit na itinaas ang kamay niya. Yan ang mga uri ng tao na hindi nakikita yata ni Presidente Marcos Jr. Meron pang isa dyan. O hindi ba? Ilang bilyon ang nilaan. Siya ang nagpanukala nito, yung isang senador na tumatakbo dyan dati. Ngayon gustong bumalik. Magtatayo na isang malahiganting building para tirhan ng mga senador. 20 muna, nag-umpisa yata yung sa 22 bilyones, naging 36 bilyones. Ano bang tawag yun? That's corruption. Using the money of the people for your own sake. O, paano sasabihin nyo? Yan ang problema. Huwag kayong magtapon ng putik kung kayo nasa putikan. Kasi babalikan kayo niya.
Free spiny a další super bonusy čekají v tvým dnešním Lucky Boxu. Fortuna ti přeje. Still dito sa election pa rin. No? Meron kasi nga nakabalita dito, Attorney Sal, na they were asking, hindi pa naman nagbibigay ng kahit anong confirmation ng PDP. They were asking kasi yung mga reporters kung yung 4 na senatorial candidate ng alyansa, kung i-endorse pa ng PDP laban. Sino? Sabi dito, kasi may nabanggit daw Na? during sa pagpunta ni Pangulo sa Carmen, Davao del Norte. Sabi daw ni Congressman Toby Chanco na pinapasalamatan niya na umano ang PDP laban, in-endorse daw yung mga kandidato nila like si Vicente Soto, Tito Soto, Panfilo Lacson, Amy Marcos, and Francis Tolentino. Bakit yan nasabi? Pero, ewan ko kay Toby Chanco, kay Kong Chanco. Pero ang sinabi naman may nagsalita naman from PDP that we only have 9 Duterte candidates lang naman as proclaimed. So, hindi nila kinonfirm yung pagpapasalamat ni Congressman Toby Chanco. O mano, Propaganda lang yun. propaganda nila. I mean, Attorney Sala, do you think Teka lang, lilinawin lang po natin dito. Propaganda po yun. Hindi po natin na ini-endorse si Tito Soto, si Pampilo Lacson, si Manga, Aime Manga, Marcos, tsaka lalong-lalo na si Tutol. Tutol tayo dyan eh. Si Tutol Tolentino, hindi pwede yan. Tutol tayo dyan. Tuloy po natin. papayag si PRD sumali dun sa i-adopt sa state ng PDP si Tito Soto, Panfilo Lacson, Amy Marcos, and your friend, Knowing Francis President Tolentino. Duterte. Ay, naku, lalo na yun. O yun, tingnan niyo yung mga history ng mga yan. Gaya nung binabanggit mo. Si Tutol ang Pilipino. Lalo mo si Tutol? Ano? Aha. Yung Tutol. Slogan niya, Tutol eh. Tutol ang Pilipino sa kanya. Dahil sobrang pagtitrader ang ginawa niya. Oh, ay saka alam po niya, nagulat ako. To validate what I said, na they're strong at dahil may mga pera. Mhm. Kahapon po, mga alas 8:30, Teka lang, ang binabanggit po niya dyan, si Abalos. Pero doon muna tayo kay Tutol. Hindi po na sinabi ni Atty. Sal, no? Grabe ang pagtatraidor niya. Mapapaputang yan na ka na lang, Tolentino, eh, no? Si Tolentino. Ano pangalan niyan? Di ba? Si Tolentino, Tutol Tolentino. Oo, sobra daw kaanimalan ng ginawa niya sa Pangulong Duterte, pagtatraidor niya, mga ka-reaction. Mantakin po ninyo yan, mga ka-reaction, ha? Ang ginawa po niya sa Pangulong Duterte, pinaikot-ikot pa niya yung mga PDP laban. Maya-maya pala, tuluyan na rin siyang babaligtad. Mantakin po ninyo yan. Kaya naman dito, mga ka-reaction, makikita po natin na talagang galit na galit po yung mga PDP laban supporters na katulad natin diyan kay Tolentino, kasi nga talagang nung panahon po ni Pinoy, kay Pinoy siya. Pagpasok po ni Pangulong Duterte, nasa Pangulong Duterte siya. Pagpasok ni Marcos Jr., kay Marcos Jr. siya. Kaya dito kailangan bigyan po natin ng lesson ng tao na yan. Ngayon, may kinakalat pa silang propaganda na inadapt daw natin si Tito, tsaka si Baliling, tsaka si Manga, at tsaka itong si Tutol. Hindi po natin ina-adapt yan, hindi po natin kino-confirm yan. At hindi po natin sila i-endorse. Siyam lang meron tayo. Higit dun sa siyam, hindi na, wala na. Wala po tayong idadagdag dun sa siyam, wala po tayong babawasan. Yun po. Yung 4 no. ng umaga, ako ay nagpunta sa Laguna. Mhm. Kasi naghahanap ako ng naghahanap ako ng silya na may suliya Saan? Sa Laguna? sa Laguna. Ah, Kasi may nagsabi sa akin, punta ka sa Paete, Laguna. layo. Oo nga, di ang layo no, di ba? Yung driver namin, Isip sa China, walang gusto dumaan dito sa Rizal. Hindi, ako dito ka na naman sa may Calamba. So, nag-skyway kami. Nako. Mula sa pag-alis namin, ito, papunta ron sa Laguna. Tinaanan namin ang buong Laguna eh.
bago ka dumating ng dadaan ka sa Santa Cruz, dadaan ka sa, basta marami kang dadaanan. Maniwala ka, yung mga poster ng kaibigan mo, Oh, yung sinasabing binanata mo na binanatan ko talaga. nasa likod ng pagsalakay sa KOJC. Oh, that friend. Hindi ko siya Siya na po, si Abalos yun. Kahit saan ka makapunta yung pagmumukha ni Abalos, makikita mo. Talagang, talaga, hitik ang mga highway. Hitik sa pagmumukha ni Abalos. Talagang gusto niya manalo. Abalos, hindi ka ba tumitira? Tanong lang, tumitira ka ba? Hindi, tanong lang. Curious lang ako, bumaba ka ng coke, hindi? friend. Imagine na lahat to ng bayan. Talaga? Mula sa pag-alis namin, ang pagbalik namin, hindi na kami bumalik. Umikot kami. Dinadiretso namin sa Pililia, Teresa, Antipolo. Lahat to, pati mga bahay, mayroong poster. Ayaman niya. Itong mga batang to, kaya paano kung hindi sasabihin na talagang nasa kanila? Kaya sabi nga ni Presidente, nakakainis. Pero Attorney Sal, I mean, hindi pa masyadong sobra. Is it too much? Flaunting their wealth. I'm not really flaunting their wealth. Para kasi ang dating, parang, is this person desperate para iboto ng taong bayan? Na Ako di senador. desperate siya na makakuha ng votes para makita at makilala siya I mean, kahit saan ka lumingon, nandun Kasi hindi poster naman mo. siya kilala talaga. Kaya kailangan niya lang exposure. I'm sorry, but si PRRD lang kasi, Attorney Sal, ang politiko na nakilala ko na nagmarka talaga. Ibig sabihin, Attorney Sal, wala kang nagawa kung hindi ka magmamarka. Pati magmamarga, mura na mura. Wala. Doon yung isa nanalo Pero si Pastor hindi nagmumura pero nagmamarka sa tao. Siya naman, iba naman siya. Nagmamarga naman siya yung ginagawa niya. Exactly. Anong magkakapareho ni Pastor at PRD? Resibo, Attorney Sal, yun yung magmamarka sa taong bayan. Ibig sabihin, ang friend mo na yan, walang resibo. Hindi siya nagmamarka. Yung dalawa, kapareho, meron silang common, si Pastor saka si Digong. Nagmamarka sila doon sa mga ginawa na nila. Yung Resibo. pagmumura, parang lace lang yun. Para maging drama. Ano sa Pilipino, may konting drama ka. Gaya na sinabi ko, go back to law school. Ano yun? Pag-inis yun nag-react naman. Pero alam mo, Attorney Sal, parang part na talaga sa ugali ng mga Pilipino at mahilig tayo mag-ton sa isa't isa. Ganun talaga yun. May mga Bisaya, normal yan, Attorney Sal. normal Ugali. Yung sa Bisaya, Mag-asar. mang-asar, ang tawag sa amin sa mga Bisaya, sumugan. Sunugan. Sungugan. Parang sunugan nga. Sinusunog ko sa isa. Hindi sunog, sumug. Oo nga, pero parang ang dating nga sunugan. Sumugan. Samantala, ito, usap-usapan to sa social media, Attorney Sal. Kasi may nag-post sa social media Na ng memo ng PNP. memo. Na pinagsusuot ng kulay pula na damit at walang maarmas ang mga nasa 55 PNP personnel ng Davao City Police Office nang dumalo ito sa rally sa Davao del Norte na pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay sa PNP, nagsigurad lamang ang mga polis na ito at walang halong pamumulitika. Pero para dyan sa issue na yan, ito ang balita po ni Paul Montibon. Kumakalat ngayon sa social media ang internal memorandum mula sa Police Regional Office 11 na humihingi ito ng karagdagang 55 PNP personnel para suportahan ang rally ng Alyansang Bagong Pilipinas kung saan nagsilbing panauhin si Pangulong Marcos Jr. sa Davao del Norte nitong Sabado, February 15, 2025. Ang nasabing memorandum ay naka-address sa Davao City Police Office para dagdag puwersa ng Presidential Security Command upang tiyakin ang kaligtasan umano ni Pangulong Marcos Jr. mula sa nasabing aktibidad. Pero kapansin-pansin sa nag-leak na memo sa paragraph 4 kung saan inuutusan ang nasabing mga pulis na magsuot ng damit na kulay pula imbes na uniforme at dapat walang mga armas.
Paliwanag ni Davao City Police Office Acting Director Colonel Hansel Marantan, walang ibang pakay niya ang request kundi ang masiguro lamang naligtas ang Pangulo kasama na ang publiko. Pero bigo naman itong naipaliwanag kung bakit kailangang hindi magdala ng armas ang mga pulis. Gayong oras ng kanilang duty ang pagdalo sa rally. Sa kabilang banda, iginiit ni Marantan na nananatili silang neutral at profesional sa kanilang mga operasyon kasama na ang hindi pakikibahagi sa anumang pamumulitika. Kasabay nito ang pakiusap sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga espekulasyon kaugnay sa insidente. Wala rin pahayag ang tanggapan ni Pangulong Marcos kaugnay sa issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montimon, SMNI News. Ayun, Attorney Sal, na sa tingin mo, naging non-partisan yung mga PNP. Ibiglang sabihin niya, kulang yung tao. Kaya suot na ng mga pula, parang dumami. Ayun lang yan eh. O di, naman pula-pula. Mahirap aminin yun kasi pulis sila. Yung pula, yun ang kulay niya, di ba? Ang mga kabila. Yung mga Dilawan. yung mga komunista, namang Pula. rin. Buti si Pastor, iba. Ano mong tawag sa Tagalog? Purple. Ay, Purple. Ano ba sa Pilipino yung anong tawag doon? Violet eh. Alas, hindi nga violet eh. Iba yan. Ang flooring mo namin dito, violet. Kaya tingnan nyo, pati suot ko, violet. Mukha ni Pastor. Pero, going back dun sa report ni Paul, yun kasing nagkumalat is Davao City lang yun na memo. So, we're not sure kung yung other lugar din sa Mindanao na malapit kung saan nag-rally si Pangulong Bongbong Marcos, baka meron din ganoong similar memo na pinagsusuot din ng pula yung mga police. Palagay ko dahil sa kulang nga yung mga tao. At the same time, parang ano yun, societal campaign. Kulang kami dito kami. Pero alam mo, Attorney Sal, may napapansin nun yung mga netizen sa social media. Meron pang gumawa ng comparison video kung paano i-welcome ng mga tao, yung mga presidente. Like nung panahon ni Pierre RD, nasa sasakyan pa lang siya, dinudumog na siya. Dami ng mga tao. Tapos nung time ni kapag naman si BBM pa yung nag-e-effort ng ganun, tapos hindi, yung mga tao, parang wala lang sa kanila, sino to? Parang ganun lang dating sa kanya habang dumadaan. Tinatanong ito, sino ba yan? I think, sinasabi ng survey na mataas ang Pero iba yung sinasabi ng survey doon sa nangyayari on the ground. Iko-compare nila kay PRRD, as in, well-loved talaga si PRRD at Teresa. Talagang dinudumog na mga tao para magka-picture. Pero kay BBM, hindi din ganun. Something's wrong with your leadership if yung ganun. What do you think, Teresa? Tama ka doon. Kasi si PRD kasi, di ba, dahil nagmarka na nga yung kanyang mga ginagawa. Salab talaga siya ng tao. Nakaka-relate siya sa tao eh. Yeah. Siya distant eh. Far distant. Ngayon nga, natutuwa ako sa kanya. Alam mo bakit? Why? Kasi hindi siya confrontational. Mabait siya eh. Di ba, yun nga ang problema sa kanya, mabait. Ngayon, sobra naman. Abay, talagang bira siya na. Banat siya ng banat. So, maldita na siya ngayon? Oo, sobra na. Bira na siya ng bira. Ito naman mga kalaban niya. Pinapatula. Huwag niyo kasi patula. Ibang estilo dyan. Hayaan mo na kung yung mga nagkukomentaryo. Kaya may bumitigla. Hayaan mo sila. Pag kayong mga kandidato, concentrate kayo. Ganyan yung si Pastor. Model si Pastor sa pangakampanya. Programa lang. Puro programa. And speaking of Bubit Tiglao, sa ibang balita ng Attorney Sal, i-column din sa Manila Times si Bubit Tiglao. Sabi niya na si Pangulong Marcos daw ay nagpapakalat ng fake news patungkol sa China sa political rally ng administrasyon. Sabi niya, react muna po ako dun sa nangyayaring pang-i-snub kay Bongbong Marcos. Talaga nakakaawa po siya. Tapos ang nilalabas nilang ang tawag doon, yung pong nilalabas nilang survey, wala po doon sa ground. Kaya nga, siya talaga nag-e-effort, kumakaway-kaway siyang ganyan, effort pa siya. Pero sa totoo lang mga ka-reaction, talagang napapahiya po si Bongbong Marcos. Pahiyang-pahiya po siya.
mga ka-reaction. Iba talaga yung iba talaga yung anong tawag doon. Iba po talaga yung alam ng tao. Alam po ng tao na talagang alam niya na naglingkod at alam ng tao yung nagnakaw. Ayun lang po ang masasabi ko doon. And I quote, President Ferdinand Marcos Jr. is probably the most undiplomatic and most tactless president a nation can have in conducting relations with their neighboring country. In his speech at the rally last week to launch the electoral campaign of what he designated as the senatorial candidates he is supporting, Marcos practically branded China as an enemy, claiming, and I quote BBM, sabi niya, wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangisda, tinanakaw ang kanilang huli at bukod pa roon ay inaagaw pa ang isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa, end of quote. It is downright impolitic for our head of state to make accusations against another country in a domestic political event, more so against his country's biggest trading partner, with which it has diplomatic relations and where Filipino businessmen own and operate factories and malls. True, we have a dispute with China over ownership or control of certain areas in the South China Sea, but these should be dealt with through civilized diplomacy, not through accusation made in a political rally. It is despicable for Marcos to demonize China as a tool of domestic politics. Worse, though Marcos' accusations against China are blatantly false, fake news that only stirs up racist animosity against the Chinese. End of quote ng kanyang article. Ano masasabi mo? So, yan ang sinasabi ko. Yan yun yung mga political commentators like him ang bumanat. Kasi mga nagre-research yan eh. Kaya yung mga pinagsasabi niya dyan, tama lahat yan eh. Basahin yung maigi yung buong article, malalaman nyo na panay fake ang ikinakalat tungkol dyan sa China. So, natatawa nga akong kumisan eh. Pinagpipilitan nila na Král sází na jistotu z aplikací Kingsbet. Stáhni si ji a bav se královsky. Yung panahon ng Duterte, pumapalakpak daw tayo sa mga kilos ng China. Hindi tayo pumapalakpak. Tayo ay nagkikipagkaibigan kasi pabor sa atin na magkipagkaibigan. Hindi nyo ba alam na ang China ang pinakamalaking trade partner natin? Ang laki-laki ng negosyo natin sa China. Kumikita tayo doon. Mga kababayan natin. Nung pandemic lang, sila ang unang tumulong sa atin. Hindi naman ang mga puti eh. China ang tumulong sa atin. At saka wala akong mga pambubuling ginagawa ngayon. Kasi nga, magkaibigan sila ni Presidente Marcos, Presidente Duterte at Presidente Xi. Dahil maganda relasyon nila, hindi nagkaroon ng ganyan. Pero nung dumating itong bagong administrasyon, inaaway mo, kumampi ka kay Amerikano, inaaway mo, nagbigay ka pa ng mga military bases dito, talagang magagalit. Kaya binubuli tayo. Iba kasing estilo ng pamamaraan ni Presidente Duterte. So that Di ba? Kaya dito mga ka-reaction, makikita po natin dito si Bobong Marcos. Ay talagang alam niyo na. Mantakin mo yan, away ka ng away sa China, siya pala yung pinakamalaking trading partners natin. Away ka ng away sa kapitbahay mo. Tapos yung pinakamalayong kaaway ng kapitbahay mo, pinatira mo pa sa bahay mo. Namo. Siyempre magagalit yung kapitbahay mo. Yung kaaway niya doon sa malayo, tinawag, boli ka rito, dito ka matulog. Tapos, pag ganon-ganon, naglalakad sa labas yung kaaway niya. Talagang babarakuhin ka nun. Kaya naman dito mga ka-reaction, nakita po natin talaga na marami po ang kabalito na ang ginagawa ng Bobong Marcos na ito. Mantakin mo yan. Sabi nga ni Atty. Sal Panelo, sumobra daw ang kanyang pagiging anong tawag doon, maldita. Sumobra daw ang kanyang pagiging parang babae pala siya, maldita. Para sumobra naman ang pagiging negative ni Bobong Marcos. Dati calculated risk, calculated lahat ang sinasabi.
Ngayon, sobra naman. Di po ba mga kareaksyon? O, di ba? So, parang Ito naman po tayo. Pakinggan natin ito mga kareaksyon. Itong matindi dito. I hate to admit, no, pero parang expected na ito kay former President Rodrigo Duterte na ganyan siya magsalita, no, very kanto, very masa, na gusto na nila, parang talagang inaano niya he plays to the crowd. Pero ang aking tanong is it already second nature to him, no, na talagang patayan na, ganun din ang binitawan ng anak niya, ni VP Sara. Ngayon, ine-echo ulit po ni PRRD. And alam naman natin, nung siya po ay Pangulo, talagang patayin niyo lahat ng mga drug addict na yan, no? So, second nature. Is this something that we should just take lightly? Or is this really something that some congressmen are pushing na he has to be accountable? Like what they did kay VP Sara, no? Na inimbestigahan ng NBI. Tapos ngayon, she has already been impeached sa Congress. Inakyat na po ngayon sa Senado. How far should we take this? Well, definitely, no. Una-una siguro tignan natin dito yung stance, no, o yung demeanor talaga ng ating nakarang Pangulo na talagang gano'n naman talaga siya magsalita. No? I mean, it's but natural for him to make these accusations every now so often. But I think what we need to understand here is based on these accusations, meron ba talaga naging makatotohanan o meron bang nangyari, no, na naging totoo. Pero if none, then we could just simply, dismiss this as rhetorics. But of course, siyempre yung kultura ng impunity ang tinitignan natin dito. And medyo maaari natin sabihin na hindi na tayo masyadong sanay kasi nga, nung past 6 years ng kanyang administration, paulit-ulit yung ganung retorika. Pero ngayon kasi yung narratibo for the past 3 years is something different. No? Medyo statesman-like kasi yung approach ni PBBM, totally opposite from the stance before of the former president. Pero as to what we can do about it, I think we can always find ways and means to file charges or cases if we believe that there's really a strong basis for this. No? Pero if not, then I think dapat tignan din natin kung ano ba talaga yung naratibo at ano ba talaga yung demeanor niya, no? Bilang isang tao, isang Pangulo, gano'n naman talaga yung kanyang mga binabanggit o gano'n naman yung mga sinasabi. I think this is more of rhetorical statements coming from a former president na naniniwala siya na ito yung tumatanim at mayroong dating na impact doon sa kanyang mga followers. No? Hindi ko sinasabi na sa lahat ng Pilipino, pero at least doon sa mga followers niya, ito yung talagang inaantay sa kanya. So, maaaring ito yung kanyang paulit-ulit na sinasabi. Oo, tatak Duterte. No, but before, nung panahon niya, nung administration, kasagsagan ng mga EJ case, na ang sinasabi, hindi, hyperbole yan. Di ba yun lagi ang naririnig natin? Hyperbole niya yan. Masanay na kayo. Exaggerated siya talaga magsalita na patayin. But they're like policemen who took it literally. Di ba? Na, bahala sa inyo. Di ba? Yung pag nagkakaso kayo, ganyan, bahala sa inyo. So, rhetoric, hyperbole, yun ang sabi. Ngayon naman, ito na naman yung kill statement niya naman ito, the latest. Napatayin yung 15 senador para magkapuwang. Yung mga senatorial nila nung ng PDP laban. Sasabihin na naman, again, rhetoric, tatak Duterte, ganyan talaga magsalita. But don't you think ang panganib dyan is merong lang isa o dalawa sa audience na may saltik, na talagang diehard Duterte, na may sayad, na may psychopath, na isang psychopath, who will take it literally? Kasi sabi niya, bombahin. Hindi ba? So, it's difficult na yung parang inside. Sasagutin kita, ma'am. Wala pong meron sa mga followers ni Duterte. Wala pong merong psychopath. Wala pong merong wala, ma'am, huwag kayong mag-alala. Pag may gumawa nun, ibig sabihin hindi po supporter ni Duterte yun. May gumawa nun, ibig sabihin nagdodroga yun. Natuyo na yung utak eh. Pero yung mga supporter ni Duterte, wala po nagdodroga dyan. Walang psychopath, walang saltik. Di ba?
Ito sedition to norm na naman, again, rhetoric, tatak Duterte, ganyan talaga magsalita. But don't you think ang panganib dyan is merong lang isa o dalawa sa audience na may saltik, na talagang diehard Duterte, na may sayad, na may psychopath, na may isang psychopath, who will take it literally. And, kasi sabi niya, bombahin. Hindi ba? So, it's difficult na yung parang inciting to sedition to normalize it. Na kasi ang yung sabi ng iba, you know, just take it as it is. Ganun na talaga siya magsalita. But really, there's the danger of someone in the audience na merong sayad who will na talagang diehard Duterte. And gawin talaga, no? Bombahin, di ba? Para yung 15, patay ka agad. Di ba, no? Professor? Yeah, especially nowadays, na medyo matindi yung polarization na nangyayari, no? Especially because of the impeachment complaint that was heard against VP Sara Duterte. Nakikita natin na mas factor na talaga ngayon. Mas masasabi natin na nandoon sa combative stance yung mga supporters ni Pangulong Duterte. So if ever nga, I agree with that, no, na meron talagang mga ganon dito na bigla na lang will take that, no, as something literal or something that is really truthful, then maybe, no, it could escalate into something different. And I think the president should also be wary about it. I mean, Hindi po kami nag-war doon. Kapag may nangyaring gano'n, hindi po ang Pangulong Duterte may kasalanan. Ang may kasalanan yun, yung mga nakaisip ng katarantaduang gagawin yun. Hindi ang Pangulong Duterte. Di ba? Hindi ang Pangulong Duterte. Ibig sabihin, pag may nangyaring gano'n doon sa mga senador o sino man yan, dapat walang may mangyaring ganyan. Di ba? Hindi po tayo pabor dyan. Pero pag may nangyaring ganyan, hindi naman pananagutan ng Pangulong Duterte yan. Nagbibiro lang siya eh. Di ba? Nagbibiro lang eh. Tinutuon nila. Kasalanan niya yun. Di ba? Hindi ba ninyo alam ang biro? Di ba? Kaya dito mga ka-reaction, hindi ako pabor sa kanilang pangangatwiran. Para sa atin, lahat na sinabi ng Pangulong Duterte, ay biro lang nga. 6 na taon nga yun. Dami niyang pinatay na sa kanyang kwento eh. Wala naman pala. Former President should understand also the would-be consequences of this. Pero yun nga, no, medyo mahirap pag-hit yung kanyang pananaw at perspektibo because this is really how he carries himself. No? And anything short of this, I believe, will not be Duterte. Saka naririnig mo, di ba? Naririnig mo yung nagtatawa. Talaga. So, yung sasabihin mo na talaga joke eh. Kasi maririnig mo talaga yung laughter. And then of course, makikita mo sa mukha niya, di ba? Natatawa siya. Medyo natatawa siya sa sinasabi niya eh. But kaya lang, baka merong may sayad. May sayad. Wala pong may sayad, huwag kayong mag-alala. Duterte! 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 Syukran, God bless you all. Kaya mga lala, wala may sayad. Yung mga may sayad, yung mga nagda-drugs. Tanungin niyo si Bobong Marcos, baka may sayad yun. Tanungin niyo. Mr. President,